Hello guys! Welcome back para sa video natin today! Tada! Papakita ko sa inyo ang aming Chinese visa. Alam niyo ba mga sis, sobrang bilis niya. 4 days lang ang inantay namin. Tapos ayun na, bumalik kami doon at ito nakuha na namin yung aming mga visa. Para sa visa naming tatlo, kaming mag-anak, ang total na nagastos namin, 14,238. Yes mga mi, alam ko mahal siya kasi nagpa-VIP kami. Kapag naman regular lang, ang visa rate po kapag regular ay 2,898 for single entry. Kapag ka first time nyo po na mag-a-apply, katulad namin, hindi tayo pwede doon sa double or sa multiple, sa single lang talaga tayo. Ang unang plano talaga namin, yung regular lang, kasi alam na namin yung rate dahil syempre nakapag-research na kami. Doon lang dapat kami sa 2,898 or nasa 2,900. Pero nung pagdating namin doon, hindi namin in-expect sobrang daming tao. Pag-usapan muna natin yung mga requirements. Siyempre, unang-una na dyan ang ating passport. Itong original na to. Tapos, isang photocopy ng inyong bio page. Yung buong ito. Next naman, yung visa application form na mafi-fill out nyo dito sa link na to. Grabe guys, yung visa application form ng Chinese visa, may pagkamahirap siya, lalo na sa picture. Parang yun yung pinakamahirap na part ng pag-fill out para sa amin. Tapos yung mga pinanood ko na ibang videos, doon din sila nahirapan. Pero okay naman, nakuha rin naman sa ilang beses na pagtatry. Pangatlo, proof of legal stay or residence status in the Philippines. Dito kasi yung mga yung address na nandoon sa mga ID namin, wala kaming mga bills na doon naka-address. So ang ginawa na lang namin, humingi kami ng barangay clearance. Pwedeng-pwede yung barangay clearance mga sis kasi yun yung pinasa namin. Pero mga mi, kung meron naman kayong bills na nakapangalan sa inyo, tapos naka-address doon sa address na nasa ID nyo, pwedeng-pwede na yun. Sa case kasi namin, wala talaga. So, ayan. Dito lang naman yung barangay, malapit lang sa amin. Next requirement, travel itinerary. At dito mga sis, kumbaga wala na talagang back-outan. Kasi kasama sa requirements, yung reservation ng hotel, pati na rin ng airline tickets nyo. Yung hotel dito sa atin, meron naman siya yung para bang ibubook mo ngayon, tapos pwede mo siyang i-cancel hanggang ganitong date. Pero yung sa airfare, parang wala naman. Ginawa ko nag-research ako ng reservation to ibabayaran ako. Oh, diba? Wala eh. Parang template siya. Oh, dito sa atin hindi. Ewan ko lang sa ibang bansa. Siguro sa ibang bansa pwede yan. Pero dito sa atin kasi, babayaran mo na siya talaga. Or kung magpapareserve ka man, katulad nung sinasabi ni Bri, may babayaran ka pa rin na reservation fee. Anyway, ang ginawa namin, gumawa kami ng itinerary, nagpabook na kami, lakas ng loob, nagpabook na kami ng aming hotel, tsaka ng aming plane ticket. Pero yung hotel na nabook namin, pwede siyang i-cancel, yung merong period of time na pwede mo siya, hanggang doon sa date na yun, pwede siyang i-cancel. Pero hindi na namin i-cancel yun dahil nga tuloy na tayo sa China. Hulaan yung mga misang airline kami nakapag-book. Hindi Cebu Pacific. Sa PAL kami nakapag-book kasi ganito mga sis. Tinry namin sa Cebu Pacific, ito, yung total na presyo. Wala pa itong additional ha, wala pa yung baggage, wala pang seats, kumbaga yung ticket lang talaga. Tapos nagtry kami sa PAL, buti na lang kamo talaga, nagtry kami sa PAL at ito yung presyo kay PAL. May kasama na yan na upuan, tapos di ba may pagkain din sa PAL kahit na economy, at meron pang baggage, may check-in baggage na kasama. First time naming lilipad with PAL. Next naman natin ito makukuha sa bangko. Dalawa yung documents na pinakuha sa amin sa bank. Una, bank certificate of deposit balance. Pangalawa naman, bank statement. Itong bank statement dapat kasama doon yung nakaraang 6 months na transactions nyo. At dahil nga may business kami, kailangan namin yung aming business permit o yung business registration certificate. Isa pa yung ID ko, yung PRC ID ko, pinasa din namin yan. At iba pang mga documents, nagpasa kami ng lahat tungkol sa butika. Yung yung LTO namin sa butika na to, yung aking ITR, pinasa rin namin. Sa case naman ni Bri, wala siyang ibang pinasa kung hindi yung explanation letter kung bakit hindi siya makakapag
mag-provide ng ITR. Yun din yung letter na pinasa niya nung nakaraan, nung nag-apply kami ng sa Japan visa naman. Tapos isa pang document na ni-ready rin namin yung aming PSA. Nung nakompleto na namin lahat ng requirements, yung visa application form, na fill out na namin lahat, tapos na print na namin, dinala lang namin siya doon. Walang hindi kailangan ng schedule or what. Pumunta lang kayo doon kapag kakompleto na. Pumunta kami sa Chinese Visa Application Service Center. Located ito sa The World Center Makati. Yung complete na address niya, ilalagay ko na lang dito. Mga mi, kung magdadala kayo ng sasakyan, katulad namin, walang parking doon mismo sa building na yon, pero meron naman sa malapit. Nagpark kami sa Enterprise Plaza building. Doon sa paligid nun, maraming pay parking, kaya lang nung time namin, wala na. Full na lahat ng parking doon. Buti na nga lang doon sa building na yon, sa Enterprise Plaza. Ayun, doon kami nakapag-park. Tapos, 'di ba, yung building na yon, Enterprise Plaza, nandito siya. Nandito lang yung Chinese Visa Application Service Center. Lalabas ka lang sa building na yon, tapos isang diretso lang siya. Basta makikita nyo yon kapag nadaanan nyo na si Jollibee, tapos yung Fun Mart, makikita nyo na siya. Ito yung itsura ng building niya, mga mi. Pasok lang kayo dyan. Mayroon kayong fill outan kay Kuya Guard, tapos after nun, papapasukin niya na kayo sa 6th floor ito located. Pagdating niyo sa 6th floor, meron ulit, maglalag ulit kayo doon. Tapos mga sis, bawal ang naka-short, bawal po ang naka-chinelas. May nakasabay kami doon, natandaan mo yung babae, grabe naka-short siya, at yung shorts niya, super iksi talaga. Nakiusap siya kay Kuya Guard, tapos ready sila Ready sila. Meron si Kuya doon na pantalon, nakabilot na pantalon. To sabi niya, siguro dahil nga nagmamakaawa na rin yung bata pa siguro nasa early 20s yon. Binigay na lang ni Kuya Guard yung pantalon. Sabi niya, magpalit ka na doon. So para maiwasan natin yung mga ganong klaseng hassle, manamit tayo nung appropriate. Ayun. Pasok namin doon, ayun na, nakita na namin, sobrang daming tao. Di kukuha na kami ng number doon sa pinaka front desk. Tapos inoffer sa amin ni ate, gusto niyo ba magpa-VIP, ganyan? Tapos syempre kami, kung saan na lang kami mas magiging mabilis, kasi may pupuntahan pa talaga kami nung hapon na yon. So ayun, nagpa-VIP kami. At ayun nga, ito yung pinaka-resibo niya Ang total na binayaran namin, 14,238. Tapos, may date na rito kung kailan mo babalikan. Yung date mismo na yon, hindi ka na kailangan mag-antay ng tawag or text. Basta pumunta ka lang doon sa date na nakalagay sa resibo mo. At ayun na, ready na i-pick up ang iyong passport. Tapos ito, isa pang way para malaman nyo kung ready na for collection yung inyong mga visa. Diba, nag-fill out kayo kanina doon sa website. Yun, parang magsa-sign in kayo. Alam mo, parang may account ka na doon. At ayun, nakalagay doon yung status. Makikita nyo doon kung for collection na siya. Diba mga mi, nag-VIP kami. Kapag ka hindi ka nag-VIP, kapag ka yung regular lang, di syempre kukuha ka ng number, uupo ka doon, aantayin mo na matawag yung number mo. Maraming cubicle doon. Hindi na ako nakapagpa-picture kasi bawal. Bawal mag-picture or mag-video doon. Kapag naman VIP ka, hindi mo na, wala kang number. Kukuhain na mismo nung sa front desk yung iyong mga documents, tapos papaupuin ka nila sa kabilang side kung saan nakaupo yung mga nag-avail ng VIP. Aantay ka lang ng konti, saglit lang kami nag-antay, parang 10 to 15 minutes lang, tapos tinawag na yung pangalan ko. Sabi niya, Ma'am Karen Casil, tapos pinunta kami, dinala kami sa isang room. Talagang VIP ang treatment. Dinala kami sa isang room, kami lang yung nandoon, tsaka yung isang nag-a-assist. Mga sis, wala kaming ginawa. Hawak niya na, di ba? Hawak niya na yung mga papeles. May pinapirmahan lang siya sa amin, tapos siya na lahat ang gumawa. Ang dami niya pa nga pina-photocopy, di? Kasi ang sabi niya sa amin, wait lang po magpapa-photocopy lang ako. So ayun, hindi ko lang din sure kung ano ba yung mga pina-photocopy ni ma'am. Ayun, wala na kaming ibang ginawa kung hindi pumirma. Siya na lahat yung nag-ayos, sobrang bilis lang din, siguro nasa 15 minutes lang din kami nasa room na yun. After nun, binigay na sa amin yung ganitong papel, nagpunta na kami sa cashier. Ang cashier niya ay yung window 1 and 2, doon yung cashier. Tapos ayun lang, nagbayad lang kami, umalis na kami.
Ganun lang kabilis mga sis. Yun nga lang, magbabayad kayo ng extra. Pero mga mi, kung meron naman kayong time, kumbaga yung isang araw na yon ay nilaan nyo naman talaga sa pagkuha ng, or pagpa-file ng Chinese visa, pwede naman na mag-antay na lang kayo dun. Ha, kung meron naman kayong buong araw, kayang-kaya nyo mag-antay, syempre, para makatipid, ba? Diba? Ito pa, last na. Kapag kunwari sa application nyo, ba diba, syempre, bago kayo umalis, na print nyo na yun, ready na. Paano kung may mali? Kung meron kayong kailangang i-edit? Huwag kayong mag-alala kasi meron namang PC doon, may computer. Hindi ko nga lang sure kung magkano yung pagpapaprint. Yun yung hindi ko nakita napansin mo ba? Pero ang sigurado ko, meron kasing doon, pa-photocopyhan, 10 pesos. 10 pesos ang isa. So, kung may mga kailangan kayo, meron naman doon. Ayun, tapos ng lahat ng yun, after 4 days, nakuha na namin siya. Eto na yun, nandito na sa amin yung mga passport namin. Pero alam nyo mga mi, diba, nung nag-apply kami sa Japan, parang sobrang kabang-kaba talaga kami nun habang nag-aantay. Pero sa Chinese visa, ewan ko ba, may feeling kami na makakapasa kami. No, di? Nag-research din kami mapa sa YouTube, TikTok, or sa FB, ganyan. Kung lahat ba nung nag-a-apply ng Chinese visa ay nakakapasa, naghanap kami ng mga na-deny, walang nadi-deny. Walang nadi-deny. Siguro dahil, dahil nakapag-book na tayo ng tickets, pati na rin ng hotel. Parang malaking edge kasi parang, syempre diba, nakapag-book ka na ng lahat-lahat. Alam niyo ba mga sis, hindi pa man tayo umaalis, pero kompleto naman na kami sa lahat, no? Nasa 70 plus K na yung aming nagagastos. Pero okay lang naman kasi ang iipunin na lang namin ngayon ay yung aming pocket money. So, kumbaga tapos na tayo dito sa mga bayaran. At eto pa, akala namin matagal yung pagbigay ng visa. May mga nababasa kami, 4 days, ganyan. Kaya lang syempre, ayaw naman namin magpakasigurado. So, imbes na meron na kami nakita na dapat ibubuk second week ng May. Second week ng May, aalis na dapat tayo. Pero dahil nga kinabahan kami, nagpakasigurado kami, medyo dulo tayo ng May aalis, mga miha. Pasensya na kayo kung medyo matagal. Hindi ko pala nabanggit kung saan tayo sa China pupunta. Magsha-Shanghai tayo, mga mi. Para tayo ay makapag-Shanghai Disneyland. Si Kabi nandun sa likod ng PC. Excited na siya. Ang balak naming pocket money, mga sis, kung hindi 800 to 1,000 USD. Ayun. Yun yung, kumbaga, yun lang talaga tayo. Ngayon, dapat stricto tayo. Yun lang yung susundan natin. Dapat talaga yun lang yung natin. Magastos natin. Sobrang excited na kami. Research na kami ng research at medyo kinakabahan. Kasi, di ba, alam nyo kung nanonood kayo mga travel vlogs namin, si Google Maps ang kakampi namin. Pero dito sa China, mga sis, hindi raw siya gumagana. So, ayun. Huwag kayong mag-alala. Magiging handa naman kami para hindi naman tayo aanga-anga pagdating natin doon. Shanghai, China. Sana nga medyo, alam mo yun, maayos pa yung weather. Doon nag-research naman kami. Ang weather niya nasa 20 to 25 degrees. Ayun, hindi naman siguro sobrang mainit doon. Anyway, that's all for today. Salamat po sa panonood. So, ulitin. Bye!